Inilabas na nga ni Gobernador Armando ang litrato ng mga atubaw na sa umanong kriminal at mga mamamatay tao, habang sina Aling Ines, Karina, Bella, Elsie at Bokyo naman ay pansamantalang tumuloy kay Padre Reyes. Ipinakalat naman ni Kapitana ang patuloy na paninira sa mga atubaw kasama na si Lolong na sila ay mga halimaw. At nang mapanood nga ni Victor ang pahayag ni Gobernador Armando ay diretsahang tinanong nito si Lolong kung sino ba talaga ito. Ngunit iginit naman ni Lolong na puro kasinungalingan lamang ang sinasabi ni Armando na siya namang sinang-ayunan ni Boss Abet. Kaya agad na humingi ng pasensya si Victor dahil sa kanyang inasal. Dali-dali namang umalis si Lolong para puntahan ang kanyang tiyaninang matapos ibalandra ni Armando ang kanilang mukha sa publiko at palabasin na masasama sila. Sa kabilang banda, pinuntahan na ni Kapitana si Aling Isabel at sa pilitan itong isinama. Ngunit pinabuluanan naman ni Aling Isabel na hindi umanong magagawa yun ni Lolong dahil siya mismo ang nagpalaki dito at alam niyang mabuting tao ito. Buti na lamang dumating na si Lolong at Boss Abet at agad silang tumakas dahil may paparating na pulis. Dito na nga tinanong ni Aling Isabel kay Lolong kung bakit siya pinahuhuli ni Gobernador Armando. Kaya wala nang nagawa si Lolong kundi sabihin na dahil isa siyang atubaw. Dagdag pa ni Lolong na matagal nang galit si Armando sa mga atubaw at balak niyang ubusin ang lahat ng mga atubaw. At nang maabutan na nga sila ni Kapitana at ng mga tanod ay nakiusap si Boss Abet na hayaan silang makatakas. Buti na lamang dumating si Dakila kaya agad na nakaalis ang mga tanod. Dito na rin dumating si Bokyo at agad na sinamahan ng mga ito sa simbahan dahil doon umano mismo ang mas ligtas na lugar. At sa pagdating nga ni Lolong ay agad niyang tinanong kung bakit nagkagulo-gulo ang kanilang mga plano, kaya naman dito sinabi ni Karina na dahil sa pagtatraidor ni Martin. Galit na sinabi ni Lolong na pagbabayarin niya si Martin sa kawalang hiyain nito. At sa pag-uusap naman ni Armando at Donna ay biglang dumating si Lucas na siyang ikinagulat ni Donna dahil buhay pa pala ito. Sinabi ni Lucas na hawak niya ang buntis na atubaw at sabay na ipinakita ang video ni Celia na kanyang bihag. Tinanong ni Armando kung paano niya nakuha si Celia kaya sinabi ni Lucas na wala umanong imposible pagdating sa kanya. Dito niya diretsahang sinabi na kailangan niya ng 10 milyon para sa bata at 5 milyon para sa ina. Samantala, sinabi ni Karina na kailangan agad nilang mahanap si Celia dahil mas delikado ang kalagayan ng isang atubaw na buntis. Pumayag na nga si Donna sa 15 milyon dahil may balak umano siyang ipalabas sa mga tao gamit ang atubaw na buntis. Kaya agad niyang ibinigay ang cheque kay Lucas at buo niyang ibibigay ang 15 milyon sa oras na mapasa kami niya si Celia.